Ayan, muli nagbabalik po yung lingkod guys. Ayan, isang mapagpalang araw o gabi sa ating lahat. Ayan, ako. Ito ang topic lang natin dito. Ito ay patungkol dito kay Kuya Andy. Pero guys, alam niyo sa totoo lang, tapos na yung birthday po ni Joy. And successful. Kita naman ninyo yan. Na okay na. Okay na, okay na. Okay na. And si Kuya Andy man, wala naman siyang issue. Wala naman siyang ini-issue. And wala naman siyang sinasagasaan po. Hindi po kailangan natin na siya ibas. Meron po ibang babas. Ito ay ito para na lang po sa lahat. Ayan, may makikita po kayo dyan na comment. No, may makikita kayong comment. Ito ay para sa lahat. Siguro para sa akin, huwag na po i-topic pa yung naging thumbnail po ni Kuya Andy na nagulat si Joy. Yun nga teka. Hindi naman na natin kailangan pa itong ano eh. Ayan, sabi niya dito, hindi akalain ni Joy Diwata na ako ay darating. Yun ang thumbnail niya. Pero sabi nga po ng iba, bakit ganun daw yung sinasabi ni Kuya Andy na hindi raw sana hindi siya talaga pupunta or hindi talaga sana siya pupunta. And sa title niya ay nagulat si Joy, hindi akalain ni Joy Diwata na hindi ako darating. So sinasabi ng iba, dapat talagang kung tinuturing daw ni Kuya Andy siya ang tumatay yung ama or naglilingap sa pamilya ni Joy, dapat daw talagang darating at darating ano man ang mangyari sa pangunguna ni Kuya Andy, siya daw ay darating. Eto guys, ito walang issue dito. Para sa akin, hindi naman lingit po sa kaalaman ng lahat kung ano yung mga nangyari nung mga nakaraan. Pero hindi naman tayo pwedeng mabuhay. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa kung ano mang issue nangyaring nakaraan. Move on. Pero kung hindi man po si Kuya Andy, talagang hindi niya niplano ang pagpunta sa birthday ni Joy, may mga kadahilanan. Ano ba yung mga kadahilanan? Yun po yung dapat nating malaman. Yung dapat nating maintindihan, ano nga ba ang tunay na dahilan bakit hindi siya nagplano or munti ka nang hindi talaga umaten dahil kaya lang umaten dahil merong nakiusap. Isa po ako sa nakiusap. Tawag sa akin, si Joy tawag sa akin, si Ate Nelia, Ate Nelia, bakit nagsabi sa Ate Nelia? Si Ate Marilo, na please, kumbisihin mo po at makukumbinsi mo si Kuya Andy. Before pa nagsabi na si Kuya Andy, baka hindi siya makaka-attend. Dahil alam natin yung mga pangyayari. So kung si Kuya Andy man nakakapag-desisyon ng ganun, hindi po tayo pwedeng manghusga agad-agad dahil alam po natin ang sitwasyon. Critical baga. Yun ha, ito real talk tayo dito, direct to the point. Critical baga ang intindihin po natin. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi tayo kailangan mabubuhay anuman ang mga issue before. Pero eto yun ang harapin natin yung bagong bukas. Kahit lahat man tayo, hindi tayo perfecto. Ang bawat isa nakakapagsalita na kung ano pa man. Pero sabi ko nga sa inyo, napagaling ng Panginoon, naghihilo man lahat. No, kasi yung bukas yung harapin. Kagaya niyan. Tapos na yung mga issue dahil birthday ni Joy. Ito yun. Dito tayo. Ito yung ating panibagong harapin. Yun. Pero ito na, ang kagandahan nito, nakarating si Kuya Andy. Ano pa yung kadahilanan nga? Hayaan natin magsalita si Kuya Andy. Malay ninyo, magsalita siya. Pero kung sa part ko, dahil yung hindi sana napupunta si Kuya Andy, yung sa part ko, ginampanan ko po, nakiusap ako. Nasabi ko, Kuya Andy, ay bukas na, ay total mahaba pa naman na oras, baka mababago yung isip mo dahil nakiusap po, tumawag po si Ate Marilo. Sabi, ang ano pa nga na Ate Marilo, Sis Bopil, pakikausapin mo, pakikumbinsi mo si Kuya Andy, and yun din ang sabi din ni Joy na kumbinsihin. Pero para sa akin, kung talagang niplano ni Kuya Andy na hindi siya pupunta, unang-una, alam natin yung pangyayari. Baka maaaring nandun pa siya sa puntong hindi pa nakaka-move on.
So, irerespeto at igagalang po natin yan. Pero kagandahan naman po nito ay okay, nakarating naman po. Kaya wala na po dapat pang sabihin or ipangamba or ano man pa yung sabihin ng iba, wala na. Kalimutan na natin, forget. Tapos na yun, nakaraan na yun eh. Forget na yung mga nangyaring issue-issue yan. Move on, lab, balik sa simula. Wag po natin pag-isipan ng kung ano man si Kuya Adi. Tsaka ito ngayon lang ako ngayon lang ako magsasalita ulit, guys. After nito wala na, ayaw ko nang makialam, ayaw ko na, nahimik na ako, nagawa ko na rin yung part ko. Alam nyo yon, alam nyo yan, kung ano yung part na nagawa ko, na nakipagtulungan din, hindi man doon sa plano, sa venue. Ito nga si Bobby nga, hindi nga alam ni Bobby. Founder po yan si Bobby ha. Ito yung hahanapin, yung hinahanap ng iba na bakit daw si Kuya Ande, ganito, ganyan, ganon, dapat mangunguna. Ito po ang akin, no? Si Kuya Ande nga po mismo. Ano si Kuya Ande? Si Bobby TV nga po mismo. Siya nga po yung founder na ini-issue pa ng iba na wala daw nagawa. Siya nga po yung founder, wala nga pong alam kung saan yung venue. Hindi nga po alam niyan. Bakit? Nagkaganon na hindi naalaman, hindi alam ni Bobby. Kasi surprise daw. So, inirespeto at iginagalang natin yun kasi i-surprise nga daw po. So, siya nga pong founder, wala nga pong alam eh. At sasabihin pa ng ibang wala daw nagawa. Panoorin nyo yung vlog ni Bobby. Yung kasasabihin nila na walang nagawa, si Bobby number 1, para sa akin, sa pulmula. Kung ano yung mga nagawa niya. No? Ito lang guys, no? Hindi po umi-eksena si Kuya Ande or ano pa man. Isa din sa kadahilanan ko bakit nahihiya din po siyang pumunta. Yun po yung pakikipagtulungan sa birthday ni Joy. Sabihin na natin, wala siyang na-share na konting halaga doon sa gastusan. Isa din po yan kasi ay nahihiya. Alam nyo naman na tayo naman, syempre. Pag ganon, ay, kasi yung live ni Kuya Ande na marami ang nalulungkot, mga umiyak dahil sa pangyayari at sinasabi si Kuya Ande ay parang, kumbaga sabihin na natin, siya yung nasi-set aside na ayon doon sa iba. Ayon doon sa iba, no, na parang si Kuya Andy daw ay nasa pawad. Ito guys, para sa akin, huwag na lang, hayaan na lang po natin. Kung sa akala ninyo or sa iniisip ninyo na walang naging papel doon si Kuya Andy, hayaan na lang po natin. Huwag na lang pong pag-usapan. Ito huli, ito ngayon lang ako magsasalita. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon. Huwag na po pag-usapan yung mga tungkol sa bagay na yan. Gusto ko lang naman din na dito si Kuya Andy ay medyo iangat natin. Nagpaubaya at nagparaya po si Kuya Andy. Kaya huwag na po natin sanang issuehin. Huwag na po sanang pag-usapan. Sasamantalahin ko ng pagkakataon na to at ngayon lang din po ako magsasalita. Pero ako as nandyan na hindi naman kami madalas nag-uusap. Minsan lang kaming mag-usap. And last na pag-uusap namin, nang ipinadala namin lahat yung pera doon kay Kuya Andy para siya na lang yung magpagawa ng money bouquet for Joy and yung iba ay sobre. Yan lang aming huling pag-uusap. Ano po? Yung aking pakiusap na sana ay umattend ka alang-alang kay Joy. Yan ang aking huling pakiusap. Huwag na nating issuehin, huwag na pag-usapan, huwag ibas. Tapos na ano pa ang paghahabulan. Kung hindi man nakapunta yung tao or wala man siyang plano talaga na pumunta, yan nakakatero ko. Kung wala man siya talaga plano na pumunta, respeto at igagalang po natin ang mga bagay na iyan. Ano po? Ang pinaka-importante sa lahat, wala siyang sinagasaang tao, wala siyang inagrabyadong tao. Yun po yung pinaka-importante dito. Mas pinili niya ang manahimik at magparaya. Yun lang po. Dahil kung pag-uusapan po natin, bakit nga ba hindi pumunta si Kuya Andy? Alam nyo na yan. Kung bakit? Dahil may mga usapin, mga nakaraan, mga issue nakaraan. Isa yan sa maaaring nagpa-flashback sa kanya. Ito lang yon. Kaya nga sabi ko nga hindi tayo po pwedeng mabuhay sa nakaraan, kaya kalimutan na natin. Pero kagandahan nito, naka-attend si Kuya Andy, na pagbigyan pa rin si Joy. Pero kung tutuusin talaga, kung sa kanyang kung naghahari sa kanya na mas minabuti niyang wag na lang pumunta, wala talaga siya planong pumunta, hindi po yan nangangahulugan na wala ang pagsuporta kay Joy. Naandyan po siya. Tuloy ang pagsuporta niya kay Joy, nagparaya na lang po yan. Pero ang suporta niyan sa pamilya ni Joy ay nandyan, hindi nawawala. Yun lang po yan sa akin. Sana maintindihan ng iba. Maintindihan po natin si Kuya Ande kung bakit nakapag-title na ang sabi niya dito ay hindi akalain ni Joy Diwata na ako ay darating. Yes, hindi akalain ni Joy. Dahil ang alam ni Joy, dahil hindi talaga tumawag nga sa akin si Joy. At tumawag nga sa akin si Joy. Si Ate Marilo, nakikiusap, pakikumbinsi si Kuya Ande. Landiyan tayo. Gabi na yun ha. Alas 10 na tayo ng gabi yun. Alas 8. Sa pagitan ng
sa pagitan ng alas 6 hanggang gabi. Medyo stress din kami dahil yun din yung aking inaano. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, sa mga sponsor, paki-contact si Kuya Andy, tulungan nyo ako. Kontakin si Kuya Andy. Yung mga kasama ko nagbigay na ng pamasahe ni Kuya Andy para masundo din sila Nanay Melda. Yun. Kaya para sa akin siguro, wag na po natin paka-issuehin. Wag na rin pag-usapan at wag na po iba si Kuya Andy. Dahil hindi po natin alam kung ano ang kanyang damdamin. Bakit nga ba? Yun yung kailangan malaman natin. So dahil yan naman ay nakatapos na, hindi po tayo, alam nyo yun, ito tapos na kasi yan eh. Napapag-usapan lang, may mga nakaraang issue, maaari nagpa-flashback sa kanya yon. So hindi naman tayo ganito, hindi na ibig ko sabihin, tayo may damdamin tayo na hindi pa nawawala kung ano yung mga nararamdaman niya. Pero magaling ang Panginoon, darating yung time na yan ay maghihilom ang lahat ng iyong mga hinaing, lahat ng mga nagpapahirap sa iyong mawawala lahat ng iyan. Pero yun nga, sabi ko nga, siguro hayaan na lang, hintayin natin yung tamang panahon na maging okay ang lahat-lahat. Pero okay na. Okay na. Unsuccessful. Ayan. Ayun na lang guys. Love tayo lahat. Pero ito ay una't huli kong pagsasalita para lang naman din sa kay Kuya Andy at binabas nila. Huwag pong ibabas si Kuya Andy. Kayo po yung lumagay sa inyong katatayuan. Nagparaya na nga, nagpaubaya na. Ano pa ba? Ano ba? Ayun na. Yun na. Love tayo lahat. Para walang problema. At huwag pong ibabas si Kuya Andy. Huwag kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Dahil wala po kayo sa sitwasyon. Wala po kayo sa mga pinagdadaanan. Wala po kayo sa mga kaistresan. Kaya kung kayo makapagsalita at makapanghusga, ay kung maaari, iwas-iwasan. Yun lang po, guys. Ayan. Ito lang, paglilinaw ko lang para sa kaalaman ng lahat, stop na, tigil na, wag na pag-usapan. And ano man ang naging title ni Kuya Andy rito, wag na rin pag-usapan po. Nasa ganun ay wala ng problema. Ano po? Ayun na, suportahan po natin si Kuya Andy at ang lahat ng mga reactor, lahat ng mga karepa bios na mga kasama po natin. Yan, suportahan po natin. Yan, lahat-lahat. Sila Kuya Bal, si Kalinga Prop, K-Boy, suportahan. Love. Okay? Yun lang po. Salamat din sa aking mga kasama sa Team Bopil. Huwag kayong mai-stress, pero wala nang stress. Love na, happy na. Yan, maraming salamat sa Team Bopil. Yan. Mega love shoutout sa inyo lahat, guys. Pakiclick ng thumbs up at abangan nyo ako sa aking next video.